Alright, good day. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay about the basic accounting equation at saka the accounting elements. Alam nyo kasi itong accounting equation na ito, minsan ibinibigay lang sa atin, ganun lang siya kasimple, pero hindi ipinapaliwanag kung ano pa talagang ibig sabihin ng accounting equation. Kahit na siya'y simple, okay, meaningful ang explanation dito. At dito mo ma-appreciate ang pagre-record ng accounting because of this accounting equation. And also, wala naman ikaw ibang pag-aaralang formula pagdating sa basic accounting, kundi the basic accounting equation lang. By the way, itong lecture natin na ito ay applicable also para sa ating mga ABM students or mga BM students taking accounting at saka dun sa ating mga freshmen na nagre-refresh, nagre-review ng basic accounting nila. Okay, so wag na natin patagalin. Let's start. So sabi natin, dalawa lang ang pag-uusapan natin ngayon. Ipaliwanag natin ano ba tong basic accounting equation na to. And then, ipaliwanag din natin ano-ano ba yung mga accounting elements and ano-ano ang mga purpose nila. Yan. So, ito kasi ay pre-discussion para bago tayo tumalon dun sa recording of business transaction, yung tinatawag nating journalizing. Okay. So, let's start. Yan. So, mag-annotate muna tayo para at least meron mga ano tayo dito. Ayan. Pansinin mabuti yung accounting equation na naandito sa ating screen. Okay, sabi dito, assets, okay, ay equal daw sa pinagsamang liabilities at saka equity. Okay, so asset equals liability plus equity. So before we explain the formula, ipaliwanag muna natin ano bang ibig sabihin nitong assets, ano bang ibig sabihin nitong liabilities, ano bang ibig sabihin nitong equity. Okay, unahin natin si assets. Ang assets, basically, pag sinabi mong assets, ito ay pagmamay-ari ng mga business. Okay, mga properties. Okay, included dun yung cash, yung mga pautang nila, at yung mga lupa, building. Okay, so basically, ang asset ay binibili ng business, okay, as a form of investment kasi nag-expect sila ng return para dito sa pag-i-invest nila sa mga assets na ito. Okay, halimbawa sa school natin, ano-ano ang mga makikita mong properties or asset doon? So basically, nakikita mo may building, nakikita mo may lupa, and then sa mga classroom, may aircon, may office table, office chairs, di ba? Mga, ayan. And then of course, kasama din yun yung cash ng business, yung mga tuition fee na hindi pa nako-collect. Basically, those are assets. Sabi nga, assets are economic resources of the entity na kaya ka daw nag-invest doon, kaya mo daw siya binili because you are expecting a return from the asset. Yan. Yun yung madaling explanation kung ano ba yung ibig sabihin ng assets. Ngayon, let's go to the other side of the equation. Meron tayong tinatawag na liabilities. Okay. Ang liabilities sa Tagalog, utang. Okay. Pinagkakautangan ng business. Sorry, question. Pangit ba na ang isang negosyo ay may utang? Answer, no. Okay, bakit? Mamaya ipapaliwanag natin. So, basically, itong liabilities na ito ay utang ng kumpanya. Yan. At bakit ba nagkakaroon ng utang ang kumpanya? Halimbawa, 'di ba? Uh, ikaw ay isang merchandising type of business. So, halimbawa nagbebenta ka ng mga kung ano, sari-sari, 'di ba? Sari-sari store. Ngayon, meron kang supplier. Itong sa supplier mo, 'di ba? Bebentahan ka naman niya. Hindi mo naman agad-agad babayaran ng cash yan eh. Normally nga, pwedeng installment basis or utang muna, 'di ba? Utang muna, suki. And then bayaran kita sa katapusan. Okay? Kaya nagkakaroon ng liabilities ang business because of that. Also, halimbawa, kulang ang puhunan ng negosyante sa pangangapital. So pwede siyang umutang sa bangko or pwede siyang umutang sa tao. Okay, yung negosyo para makabili pa ng mas maraming assets na sinasabi natin. Okay. So kaya nagkakaroon ng liabilities o utang ang business. Okay, for business purposes din 'yon. Yan. And then, ano naman pag sinabing equity? Ang equity, tinatawag din nating capital. Okay? Ang equity, tinatawag din nating capital. So, tagalogin natin. Ang ibig sabihin ng capital, ito yung capital na nanggaling sa sariling bunot or sa sariling bulsa ng mga negosyante. Okay? Na under the name of the business. Yan. So, ito palang kapital ay galing sa sariling bunot ng ating mga
business. Therefore, anong ibig sabihin nitong accounting equation na naandito? Yun daw assets, okay, ay pinagsamang utang at saka kapital mismo ng business. Therefore, ang ibig sabihin, ito palang mga properties or pag-aari ng mga negosyo ay binibili natin, okay, at compose siya ng part na inutang at saka part na galing sa sariling bulsa. Kasi nga 'di ba nangyayari, hindi ka naman yung sarili mong pera, yung sariling pera ng business, hindi enough para makabili ng mga properties or ng assets. Ngayon, nangungutang siya para mas lumaki yung capital. Okay? And that's what constitute, okay, the assets of the business. Kaya kung makikita mo rito sa baba, okay, yung timbangan, balance. Okay, ang asset daw ay pinagsamang liability at saka equity. In short, bumili ka ng property, part of that inutang mo, and part of that ay galing sa sariling bulsa. Ngayon, may mga instances ba sir na pwedeng asset equals equity lang? Pwede naman kung hindi nangungutang ang business eh. 'Di ba? Eh ngayon sir, pwede bang asset equals liability lang? Siguro pwedeng mangyari 'yon na lahat ng inutang ng business, wala siyang sariling puhunan, tapos lahat inutang lang para ipambili ng properties. Pero bihirang-bihirang mangyari yun. Basically, pag ikaw ay magpuput up ng business, meron ka naman talagang sariling capital. Okay, you invested in the business. And then, nagkakaroon lang ng liabilities because dinadagdagan natin. Okay, and katulad nga ng sinampol natin kanina, halimbawa, yung mga paninda na ibebenta mo din, uutangin mo din siya. So basically, nadadagdagan ng assets mo. Anong assets ang nadadagdag, di ba? Yung mga inventory, yung mga paninda. Mm. Na kaya mo binili yung inventory, sabi nga natin, ano ba yung asset? Something that will give you a return, an economic resources. Okay? Ayan. So yan pala ang ibig sabihin nung accounting equation. Okay? Yan. So next tayo. Yan. Kaya kung mapapansin mo rito, sabi dito, yung asset daw, okay, mag-annotate tayo ha para mas maganda. Yan. Yung asset daw, okay, ay ano? Economic resources owned by the business. Nakapangalan sa negosyo. Pag sinabi mong owned by the business, controlled by the business, yung mga properties pwede niyang isanla, pwede niyang ibenta, 'di ba? Pwede niyang i-donate kasi siya ang may control. Yan. And the liabilities natin sa Tagalog, these are financial obligation o yung mga utang ng business. And then, the owner's claim on the assets of the business is the capital. Ang ibig sabihin din nito, aside dun sa na-explain natin kanina, halimbawa lang, yung business natin, magsasara na, magli-liquidate na. So basically, ano mangyayari? Ibebenta lahat ng mga properties ng business para maging pera. Okay. Pag naging pera siya, the question is, anong gagawin mo dun sa mga napagbentahan? Siyempre, ibabayad mo rito sa mga liabilities. Yung mga pinagkakautangan muna ng business ang babayaran kasi sila yung may claim. Okay? Sila ang may right para maningil sa atin dahil may pinagkakautangan tayo. Ngayon, kung ano man ang matira sa pagsisettle natin ng liability, sa pagbabayad natin ng liability, kanino na mapupunta? Eh, syempre, doon sa owner or doon sa business. Kaya ang sabi, owner's claim on the asset of the business. So, ibig sabihin, yung mga pinagkakautangan mo, may claim din sila sa asset mo. Kaya sila ang priority dapat mabayaran. And then, after masettle lahat ng liabilities, mabayaran ito lahat, yung matitira, mapupunta na sa or considered as part capital. Yan. O yung mapupunta sa mga may-ari. Kaya owner's claim on the business. Okay, so I hope malinaw itong accounting equation ha, para guided tayo. At lagi yung balanse. Okay? Lagi yung balanse. Okay, so next. So ito ay pinaliwanag lang kung ano yung ibig sabihin ng accounting equation na dapat daw, yan, tingnan natin ha, mag-annotate tayo. Okay, dapat daw, sabi dito, a mathematical expression that shows the assets, liabilities, and firm are equal. So yun daw pinagsamang liability at equity is equivalent to asset. Kasi nga, ang explanation natin, okay, yung asset are composed of partly inutang at saka partly galing sa sariling capital ng negosyante. Okay. And then an accounting equation is based on the dual aspect concept.
Okay, meaning for every transaction has two aspects of the debit and credit. So yung debit and credit saka natin pag-uusapan. Ang gusto lang sabihin nito, okay, dual lang effect. Kapag may pumasok, merong lalabas. Okay, like for example, bumili ka ng yung business mo bumili ng company vehicle. So, pag bumili ka ng company vehicle, ano ang papasok sa business? Yung company vehicle. Okay, ano naman ang lalabas? Yung pera. Okay, dual aspect concept. Yan, parang yes or no, parang true or false. Yan. Okay? And then, ano pa mga importante dito? Oh, transactions from the accounting equation viewpoint can be divided into two. Okay, transactions affecting two items or more than two items. Lahat ng mga to, ipapaliwanag natin dun sa next video lecture natin. Okay, about sa recording na ng transaction. But for the meantime, ina-explain lang natin ano bang ibig sabihin ng accounting equation at paano siya nabuo. Yan. Okay, kaya ito yung magiging guide natin. Okay? So next. Yan. So na-explain na natin yung accounting equation. Let's now go to the accounting elements. Yan. Si Alere. Paano ba ito? Mag-annotate ulit tayo. Yan. Si Alere. Huwag mong kakalimutan yan. Okay. Itong asset, liabilities, and equity, na-explain na natin. Okay. Kaya nga sabi dito, asset, what it has. Anong ibig sabihin nun? Ano ang meron ang negosyo natin? Okay. Liabilities, what it owes. Ano ang pinagkakautangan ng business natin? And equity, what's left over. Ang ibig sabihin nun, anong matitira sa atin after we pay all the liabilities. Yan. Ngayon, alam na natin yung tatlong elements. Ngayon, ipaliwanag naman natin yung revenue at saka expenses. Okay. Sabi dito, revenues are resources coming in. Sa madaling salita, yung benta natin. Okay? Yung benta natin, for example, merchandising tayo. Okay? And then, nagbebenta tayo ng mga sari-saring paninda. Pag may bumili sa atin, that's what you call revenue. Okay? Or kung halimbawa, tayo naman ay, katulad ko, halimbawa, ako, accountant ako, nagre-render ako ng accounting service. So, after rendering the accounting service, nagawa ko na siya sa kliyente ko, magbabayad siya sa akin. That would be considered as a service revenue. So, yun yung napagbentahan ko, yung kinita ko dun sa pagre-render ng service. Okay? Pag sinabi mo namang expenses, o di sa madaling salita, gastos. Ang business naman hindi pwedeng kumita nang walang gastos. Okay? Sabi nga if there's no gain without pain. So ibig sabihin, meron talaga tayong mga gastos sa negosyo natin. Like for example, ang isang school, 'di ba? Ano ba ang mga normal na binabayaran ng isang school? Unang-una, yung salary ng mga empleyado, particularly yung mga teachers. So that would be part of their expenses. Okay, kaya nga sabi resources going out palabas. Kasi syempre babayaran mo yung mga teacher. Ano pa? Yung consumption ng kuryente, consumption ng tubig, 'di ba? Yan yung mga binabayaran. Yung mga partly kung may mga rumerenta man, yung mga rental expenses. So basically, itong expenses, ito yung mga gastos ng ating business. So ngayon, alam mo na kung ano-ano yung mga accounting elements, yung basic 5 accounting elements. Ano nga ulit 'yon? Asset, these are the properties of the business. Liabilities, these are the obligation or utang ng business. Equity, what is left over, or sa madaling salita, ito rin yung sariling bulsa, okay, na hinugot from the owners of the business na inilagay sa negosyo. And what is left over, ibig sabihin after bayaran lahat ng utang, yung matitira, pwede mo pa ring ipangkapital. Okay? And then revenue, basically ito yung kinikita ng business o yung kanyang benta. Yan. And then expenses, these are the gastos of the company. Okay, so alam na natin kung ano yung mga accounting elements. So, let's talk about the details of the accounting elements. Ayan, okay, naipaliwanag na natin ito, di ba? Okay. Assets, liabilities, income, and expenses. Yan. So, pero ipaliwanag pa rin natin kung ano yung mga nakalagay dito na pinagsasasabi dyan sa definition. Okay. Yun daw asset is a result of past transaction.
anong ibig sabihin ng a result of past transaction? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-recognize ng property hanggat walang nangyayaring bilihan, okay, ng property or walang nangyaring transaction na nag-lead para magkaroon ka ng property. Okay? So, halimbawa, hindi ka pwedeng mag-record ng, hindi pwedeng mag-reflect or hindi mo pwedeng i-claim na company vehicle mo yun unless otherwise binili mo yung company vehicle. 'Di ba? Nakapangalan sa kumpanya. Yun yung sinasabing past transaction. May nangyaring transaction bago mo muna masabi na ikaw ang nagmamay-ari ng assets na yun or yung property. And then meron din sinasabi ritong control of use. Siyempre naman, kung ikaw ang may-ari, ibig sabihin, kontrolado mo ang paggamit sa kanya. Kahit ano nga, pwede mong gawin. Okay, pwede mo nga siyang ibenta. O, pwedeng hindi mo gamitin. 'Di ba? Pwedeng nandyan lang. Pwede mong isanla, pwede mong i-donate. Katulad ng pera, pwede mo siyang i-donate. Katulad ng sasakyan, pwede mo siyang i-donate. Okay, katulad ng mga inventories mo, pwede mo rin siyang i-donate, pwede mong ibenta, pwede mong isanla. Okay, yun yung sinasabing control of use. And then yung sinasabing future economic benefit. Future, mabe-benefit ka daw in the future. So, basically, yung sinasabing mabe-benefit ka in the future, kikita ka. Okay? Kaya ka nga nag-invest dito sa mga asset na to eh. Kasi yan ay magbibigay sa'yo ng tinatawag na future economic benefits. Okay? Liabilities, ganun din. Meron siyang sinasabing past transaction. Anong ibig sabihin ng past transaction? Bago ka muna mag-record or paano mo masabi na may utang ka, okay, talagang may nangyari na transaction na mag-lead para ka magkaroon ng utang. Halimbawa, okay, sabi mo sa supplier mo, supplier, padalan mo nga ako dito ng mga paninda at babayaran ko sa katapusan. So, pinadalan ka ng mga paninda and then meron ka ng obligation or meron ka ng utang na bayaran siya sa katapusan. Yung pangyayari nyo na dinalan ka niya ng mga paninda, okay, that would be considered as past transaction. Yan. And obliged to pay. Ibig sabihin, required kang magbayad. Ngayon, yung pagbabayad ay iba't ibang klase. Basta, ang importante dito, mabayaran mo siya. Either bayaran mo siya ng pera, or bayaran mo siya ng other than pera. Halimbawa, ang ibayad mo ay inventory mo, paninda mo din. 'Di ba? Kung tatanggapin ng pinagkakautangan mo, hindi wala tayong problema. Okay? Pwede rin naman mag-render ka ng service. Anong ibig sabihin nun? So halimbawa, si accountant ka, accounting services yung business mo. May utang ka kay person A. Ngayon, sinisingil ka na ni person A. So sabi mo, pwede bang hindi na lang cash ang ibayad ko sa'yo kay person A? Ang ibabayad ko na lang sa'yo yung accounting services ko. So pumayag si person A. Ayun. So nasettle yung obligation. Nabayaran mo yung utang. Yan. And then, of course, yung tinatawag na future sacrifice. Bakit? Kasi 'di ba, may palabas na pera sa atin dito eh. Oh, kabaliktaran ng future economic benefit. Ito, mayroong palabas na pera or may palabas na property kung hindi man pera or meron tayong gagawing service. Yan. Okay? Kaya sinabing future sacrifice. Yan. And then meron din tayong tinatawag na income o yung na-mention natin kanina revenue. Okay, for basic accounting purposes, napapagpalit kasi siya. But for higher accounting purposes, meron kasi siyang concrete definition. But for the meantime, na basic accounting ang pinag-uusapan natin, pwedeng mag-interchange yung term na income at saka revenue. Okay, for basic accounting purposes ha. So, ano tong income or yung tinatawag natin na revenue? So, yun nga, siya ay benta mo at nakakapagpataas siya ng capital, 'di ba? Kaya nga isa sa mga reason kung bakit tumataas ang kapital ng negosyo ay dahil kumikita siya. Okay, aside dun sa nagdadagdag siya ng panibagong investment or aside dun sa bumibili siya ng mga bagong assets, okay, or additional investment, lumalaki ang kapital ng negosyo, okay, sa pamamagitan ng ano? Okay, income. Pag kumikita ang business. Other than daw sa contribution ng negosyante. Ibig sabihin, other than dun sa pagbili mo ng mga panibagong properties na nakakapagpataas ng kapital mo, isa sa mga way para tumaas ang kapital mo ay kumita ka. Okay? And then, syempre, kabaliktaran ng expenses. Kung ang income ay nakakapagpataas, ang expenses nakakapagpababa kasi mga gastos ito. Okay? And then yung last, yung sinasabing owner's equity, yan ang sinasabi natin. Ito yung matitira after nating bayaran yung liabilities. Kaya kung mapapansin mo rito sa screen, ang sabi, asset minus liability, ang matitira daw, owner's equity. Okay, so kita mo ha, nai-relate natin yung accounting equation dun sa
mga elements of the financial statements. Kasi basically, yun naman talaga ang composition niya. Okay, I hope that is clear, ha? Okay, let's proceed. So, na-define na natin ito. Ang pag-uusapan naman natin dito ay other assets. So, sabi natin, assets, alam na natin siya, di ba? Resources of the entity. Ang pag-uusapan naman natin dito ay yung kinds ng asset. Okay? Kaya kung mapapansin mo, meron tayo ditong sinasabing current at saka non-current assets. Ulitin natin, current at saka non-current assets. So ano po bang ibig sabihin ng current assets at ano yung ibig sabihin ng mga non-current assets? Bakit may identification pa na ganyan? Okay, hindi ba pwedeng assets na lang po mga properties ng business, resources ng mga business? Okay, papaliwanag natin dito sa susunod na slide. Okay? Yan. So, dinefine dito kung ano ba ang ibig sabihin nitong current assets. Yan. So, ang current assets daw ay ano? Ipaliwanag na natin sa madaling paraan na maintindihan. Ito ay mga properties ng business. Katulad ng pera, katulad ng paninda o yung mga inventory, katulad ng mga pautang, okay, na ine-expect nating masingil o magamit sa loob ng isang taon or less than a year. Okay? Or kung ang normal operating cycle ng business natin ay more than 1 year. Anong ibig sabihin ng normal operating cycle? Halimbawa, yung negosyo talaga natin ay nag-ooperate ng more than 1 year, sabihin na natin 1.5. Pero as long as ang purpose ng paggamit itong asset ay mabenta, okay, magamit, okay, mapakinabangan within 1 year or less or the normal operating cycle, tinatawag siyang current assets. Kaya nga sabi dito, expected to be realized. Okay? Or intended for sale, katulad ng ating mga paninda, 'di ba? Or magamit for consumption. O 'di ba yung ating mga office supplies natin, ang intention naman magamit for current period. Okay? In the entity's normal operating cycle. Ayan ha. O, isa-isahin natin. Intended for sale. So itatanong mo, sir, halimbawa yung mga inventory, yung mga paninda. Halimbawa nagbebenta ka ng damit. Yung mga paninda na yun ay 'di ba sir, pwede naman yung magamit or pwede naman natin yung madala from one accounting period to the next accounting period. Ibig sabihin, hangga't hindi siya nabebenta, naandun siya. So bakit natin siya i-classify as current? Pwede naman siyang madala sa mga susunod na accounting period. Okay. Kasi nga, ang intention mo sa pagbili ng inventory ay mabenta siya kaagad. Okay. Actually, ayaw mo nga siyang patagalin ng isang araw. Gusto mo mabenta kaagad siya eh. So the intention is for sale. Ibenta. So current yon. Okay? Kahit na sabihin mo na tama, pwede naman siyang madala from one accounting period to the next accounting period hanggang sa hindi siya nabebenta. But, ano ang purpose? Intended for sale. Mabenta ka agad. Ma-realize ka agad. Ibig sabihin ng ma-realize, ma-convert agad into cash. Or kung hindi man ma-convert into cash, mapakinabangan agad. Ora-orada. Okay? Or, ano sabi dito? Consumption. Magamit daw agad. Okay? Halimbawa, yung ating mga office supplies, 'di ba? Yung mga prepaid supplies natin, yung mga office supplies natin. 'Di ba ginagamit naman natin yun? Kahit na sabihin mo na madadala yan sa next year or sa mga next years kung hindi pa talaga siya nagagamit, pero ang purpose kasi makonsume siya within a year or less or within the normal operating cycle. Therefore, ang classification niya current pa din. Yan ha. So, tatandaan mo, yun yung mga current assets. So, mamaya, magbibigay tayo ng mga example ng mga current assets. Okay? Next definition, primarily. Okay, primary purpose daw ha, is the purpose of being traded. Yan ha, magamit for trading. So, pag ganun, ibig sabihin, pag traded, mabenta ka agad. So, current assets yun. Okay? Or sabi dito, expected to be realized within 12 months after the balance sheet date. Okay? So within a year, ine-expect mo na magamit siya, makonsume siya within 1 year or less after the balance sheet date. Okay? And then, of course, kapag daw siya ay cash
or cash equivalents. Okay, pag sinabi natin cash, di pera. Okay, coins, paper, yung paper money, di ba? Yung mga ganyan. Okay, pag cash equivalent, something na, okay, equivalent sa cash. Yan. Okay, so syempre hindi natin ipapaliwanag yung higher accounting definition nito kasi hindi naman talaga tayo focus doon. So sa basic lang tayo. Okay, unless daw restricted yung cash na gamitin. Anong ibig sabihin ng restricted? Dapat kasi pag sinabing cash, magamit for any purpose. Okay? Pero kapag daw siya ni-restrict, pinagbawalan, okay? At intended daw siya for other purpose, kumbaga inihiwalay yung pera, may paggagamitan. Like for example, ipapagpatayo ng building. So hindi pwedeng galawin. Talagang for pagpapatayo lang ng building, hindi siya pwedeng uh, galawin or galawin for other purpose. Okay, therefore, hindi mo siya pwedeng i-classify as cash. Okay, kasi pag sinabing cash, pwedeng magamit for other purposes. Pwede mong ipambili. Pero ito kasi hiniwalay eh. Specific eh. Therefore, hindi current assets sa magiging classification nun. Lalo na kung sabi ipagpapagawa daw ng building. Yung building, ina-expect mo magamit siya for more than a year, di ba? Sa mahabang panahon. So, therefore, papasok na tayo dun sa definition ng non-current assets. Okay, pero before that, bibigay muna tayo ng mga example ng mga current assets. Okay? Ano-ano ba yung mga yon? Ayan. So, isa-isayin natin. Hindi tayo nagmamadali dito para maintindihan. Okay, katulad daw nitong cash, pera sa madaling salita. Siyempre naman, di ba? At the start of the business, meron ka na dapat talaga nan. Kasi ginagamit mo yan sa daily operation. Pinapambili mo, pinapautang mo, pinapambayad mo. So, classified yan as current assets. Okay, kasi kailangan pati talaga yan. Okay, kasunod. Accounts receivable. Okay, nakita mo yung word na receive. Okay, receive. Ibig sabihin, matatanggap. Okay, sa madaling salita, ang ibig sabihin ng accounts receivable ay mga pautang mo na mga paninda sa mga customer. Tapos hindi pa sila nagbabayad. Kaya kokolektahin mo sila. Kaya ang tawag ay collectibles. Okay, or accounts receivable. Yan. Kaya kung meron ka mga pautang, the proper term is receivable or accounts receivable. So basta makita mong receivable yan and to be settled within 1 year or less or the normal operating cycle, current asset yan. At saka, di ba, pag may mga pautang tayo, gusto nating agad masingil. Lalo na kung to be settled by cash, kung babayaran tayo ng pera. Bakit? Hanggat hindi natin nasisingil yon, hindi pa yun nagiging pera. Diba? Hanggat hindi pa yung nagiging pera, hindi pa natin magagamit sa ating business para mapaikot sa negosyo. Kaya, number 2 yan sa classification ng current assets. Yung ating mga collectibles, yung ating mga pautang, o yung tinatawag na accounts receivable. Okay. Ngayon, meron na naman tayong nakita ditong isang term, notes receivable naman. Okay. Ano bang ibig sabihin ng notes receivable? Kapareho din siya ni accounts receivable. Pautang din siya. Is just that, dito, merong tinatawag na promissory note. Okay? Anong ibig sabihin ng promissory note? Di ba, pag pumapasok kayo sa school tapos hindi pa kayo nakakabayad ng tuition, anong hinihingi nyo sa school? Promissory note. Anong nakalagay sa promissory note? Di ba? Nagpa-promise kayo doon na magbabayad kayo halimbawa ng katapusan. Di ba? May specific date. Di ba? So, kokolektahin yun sa inyo ng school. Yung inyong tuition fee na hindi pa nababayaran, nag-fill up ka or nag-issue ka ng promissory note. So, collectibles with supporting promissory note ang tawag o yung tinatawag nating notes receivable. Ito kasing accounts receivable, wala naman siyang promissory note. Walang written promise. Okay? So, again, nakita mo na naman yung word na receivable. Ibig sabihin, kokolektahin mo din. Ayan. Ano pa? Yung tinatawag nating interest receivable. Again, nakikita mo na naman yung receivable. Ibig sabihin, collectible na naman yan. Tuwing kailan ba tayo nagkakaroon ng interest receivable? So halimbawa, meron tayong pwede yan kasing halimbawa, meron tayong mga pautang. Okay. Tapos yung utang may interest. Hindi pa natin natatanggap yung interest. So receivable pa lang, i-collect pa lang natin. So interest receivable. Okay? Ayan .
Receivable pa rin yan. Ano naman itong tinatawag na accrued income? Sir, bakit accrued income? Akala ko ba asset ang pinag-uusapan natin? Papaliwanag natin. Okay? Ito daw ay mga income gain but not yet collected. Teka muna sir, parang lalong gumulo Income gain but not yet collected or income earned but not yet collected. Anong ibig sabihin nun? Okay. Halimbawa, ikaw, ang nature niya ay receivable pa rin. Parang halimbawa, nag-render ka ng service, bawa, bulk repair shop. Okay. Sa repair shop, ni-repair mo na yung sasakyan ng customer. Okay. Ito yung halimbawa lang ni-repair mo na yung sasakyan ng customer. And then, si customer, hindi pa nagbabayad. Pero na-render mo na yung service, di ba? Nagawa mo na yung sasakyan niya. Okay. Meron ka na bang income doon o may kinita ka na ba doon? Okay, sasabihin ng iba, sir, wala pa, hindi pa nagbabayad. The answer is, meron ka na doon kinita. Hindi pa nga lang nako-kolekta. Okay? Yun yung sinasabing income gained or income earned. Ibig sabihin, kumita ka na, but not yet collected. Hindi mo pa nga lang nako-kolekta. So, pero basically, kumita ka na doon. By the mere fact na nag-render ka ng service, okay, ginawa mo yung sasakyan niya, kukolektahin mo na lang. Okay? Yun yung nature, yung sinasabi nating accrued income. Okay? But basically, ang classification na accounts receivable kasi, di ba, service mo yun eh. Pero, ipinapaliwanag natin na ganun yung nature ng accrued income. Okay? Kaya sinabing accrue. Nire-record mo na yung income kahit wala ka pang nakakolekta. Yun nga lang, collectible ang tawag sa kanya. Kaya same nature siya nitong accounts receivable o yung kung anumang mga receivable yan. So sa madaling salita, accrued income, receivable din ito. Okay? So I hope malinaw yan ha. So wag mong kakalimutan yung example nung sa repair shop about this. And then, inventories. Ano ba yung inventories? O edi yung mga paninda mo. Okay, katulad ng merchandise inventory. Kung may sari-sari store, o edi kung ano-anong mga sari-saring paninda doon, o kung sa mall, di ba? Meron tayong mga department stores, so yung mga tinitinda nila doon. Sa supermarket, yung mga tinitinda nila doon. Kahit nasabihin mo na yung mga inventory na yon, pag hindi nabenta this year, pwedeng next accounting period or next period, okay, but the intention ay mabenta siya within a year. That is why you classify it as part of current assets. Kasi nga ang intention, mabenta siya agad. Okay. Okay. Ano naman ito, sir? Bakit naman nagkaroon ng expenses dyan? Asset ang pinag-uusapan. O, teka muna. Okay. Hindi naman porket prepaid expenses, gastos na to. Ang ibig sabihin ng mga prepaid expenses, ito yung mga binabayaran mo na ng, kaya nga prepaid may paunang bayad na. Okay? Pero hindi mo pa nagagamit yung services. Parang kabaliktaran ng accrued income. Diba? Sa accrued income, ikaw, nag-render ka na ng service, katulad ng sa repair shop, tapos hindi ka pa niya binabayaran. Okay? Ito naman, kabaliktaran, ikaw as business, nagbayad ka na ng paunang bayad, may advance payment ka na. Okay? Tapos, naghihintay ka na magamit yung expense o makagamit ng services. Okay? Kaya tinuturing siyang kaya siya tinatawag na prepaid expenses. Halimbawa, ganito, para hindi malito. Halimbawa, may negosyo ka. Tapos, nangungupahan ka. Okay, nangungupahan ka. Ngayon, itong inuupahan mo, sabi sa'yo, kailangan mong magbayad in advance. Halimbawa, 1 year. Halimbawa lang naman, magbayad ka ng pang isang buong taon na. Okay, para hindi na kita aabalahin. Or ikaw naman, halimbawa, pumayag ka. So, for example, ang bayad sa upa ay 10,000 per month. Okay. Nag-advance ka for the whole year. So, magkano yun? 10,000 times 12 months, 120,000. Okay. Binigay mo, cold cash, 120,000 doon sa landlady or sa landlord, di ba? Yung nagmamanage. Ngayon, pagkabayad mo nun, anong na-receive mo? Wala pa. Kasi gagamitin mo pa lang, uupa ka pa lang, gagamitin mo pa lang on a monthly basis. So, ibig sabihin, pag nagamit mo na siya ng January, portion ng 10,000 or portion ng 120,000 na binayad mo, nagiging expense o nagiging gastos. Di ba? Nagiging rental expense siya. Okay. At yung portion na hindi mo pa nagagamit, ibig sabihin, yung February up to
December, nagamit mo na ba yun? Hindi pa. Okay. May karapatan ka bang gamitin yun? Meron. Kung may karapatan kang gamitin yun at mag-demand doon sa landlady na, hoy, paupahin mo ako dito, ibig sabihin, okay, prepaid expenses pa rin yun. Hindi mo pa siya nagagamit. So therefore, asset mo pa siya. Okay? Kasi may karapatan ka na gamitin pa rin yung inuupahan mo from February to December dahil nag-advance payment ka na. Okay? Again, ano pa yung mga example? Parang prepaid load. 'Di ba? Sa prepaid load, magpapa-load ka muna, babayaran mo muna, 'di ba? Hindi mo pa nagagamit pero nabayaran mo na 'yon. Oh, so may use ba yung pag bili mo nung prepaid load? Yes, sir, kasi magagamit ko 'to. Oh, kaya tinatawag na prepaid expenses. Okay, ano pa? Oh, halimbawa, yung insurance. Oh, meron kang yung business mo may 'di ba building. Pina-insured mo yung building. If ever halimbawa magkasunog or magkaroon ng problema, magkaroon ng earthquake, so pina-insured mo. Okay? Ang ginawa mo, binayaran mo na for the whole year yung insurance. Mga advance na. Okay, coverage for the whole year. Oh, ay hindi mo pa naman nagagamit kasi wala naman nangyayari at hindi pa rin naman natatapos yung buong taon kasi sabi for one whole year yung insurance eh. So, meron ka bang karapatan na magamit 'yun? 'Di ba? Yes, kaya tinatawag siyang current asset. Ngayon, kapag halimbawa nakalipas ng isang taon, ay expense na 'yun, gastos na 'yun kasi wala ka nang mabe-benefit, lipas na yung isang taon eh. Due na eh. Wala na eh. Paso na. Oh, magbabayad ka na naman ng panibago. Oh, kaya ganoon. Okay? Kaya siya tinawag na prepaid expenses pero ang classification niya current assets pa rin. Okay? And then other examples, andito naman. Ayan oh. Diba? So yung mga yan, na-explain na natin. So, gawin muna natin. Ngayon, ipanaliwanag natin kung anong ibig sabihin ng current assets. Therefore, malamang sa malamang, alam mo na kung anong ibig sabihin ng mga non-current assets. 'Di ba? Ang definition niya, anything na hindi nag-fall sa definition ng current, di non-current, or sa madaling salita, ang ibig sabihin ng mga non-current assets, these are properties of the business na talagang ina-expect mong pakinabangan for more than 1 year. Sa matagal na panahon. Kaya tinawag siyang non-current assets. Ine-expect mo na mapakinabangan mo siya for the next years. Okay? Sa mga susunod na panahon. Kaya naman, okay. Ayan o. Annotate muna tayo. Okay. Sabi dito, tinatawag din siyang fixed assets. Okay, bakit? Everything that is not current, therefore, non-current. So kung hindi daw siya nag-fall sa definition ng current asset, non-current ang classification niya. These are properties of the business that can last and useful for more than 1 year or more than the normal operating cycle. Ano ba yung mga property na tumatagal ng pangmatagalan talaga? Halimbawa, katulad sa school. Ay di syempre yung lupa, yung building, yung mga office chairs, mga office tables, yung aircon, 'di ba? Yung elevator. Ay, wala pala tayong elevator. Okay. So, assuming lang. Pero yun, kung sa mga businesses, non-current assets din yun kasi mapapakinabangan mo nga siya or magagamit mo siya for more than a year. 'Di ba? So, ano pa? Yung mga investment natin sa mga shares of stock. 'Di ba? Nag-invest ka sa corporation na talagang nakalak or pangmatagalan. Yan yung mga tinatawag na long-term investments natin. Ayan. 'Di ba? Itong mga property, plant, and equipment. Ano ibig sabihin? Katulad ng lupa, yung ating building, diba? Equipment, furniture. Tingnan mo na lang yung school natin. Alin doon yung mga ginagamit na for more than a year. Okay. Ano pa? Yung mga tinatawag na biological assets. Diba? Anong ibig sabihin ng biological assets? Ito yung mga living things na pinapakinabangan natin for sa ating business. So kung halimbawa, ang business may meron kang farm o sa farm mo merong mga animals and plants dyan. Diba? So it would be considered as biological asset. By the way, merong sinasabi sa higher accounting na yung mga bearer plants,
part daw ng property, plant, and equipment at hindi biological asset. Pero syempre, hindi natin yung pag-uusapan dito. Ang importante dito, ma-identify natin na anything na living thing na pinakikinabangan mo, okay, for business purposes, katulad nga ng plants and animals, okay, that would be part of non-current assets. Ano pa? Yung mga tinatawag naman na intangible assets. Okay. Pag sinabi mo kasi class tangible, tangible hindi intangible, tangible, ito yung mga properties na nahahawakan mo talaga. Okay, katulad halimbawa ni pera, nahawakan mo naman siya. Si building, nahawakan mo naman siya. Si equipment, di ba? Meron, nahawakan mo talaga siya. Ibig sabihin, pag intangible assets, ito ay mga properties na walang physical substance. Hindi mo talaga siya nahahawakan, pero alam mong may benefit ka sa kanya. Okay? Ay sir, ano po bang example ng mga properties ng business na intangible na hindi nahawakan pero may benefit tayong makukuha? O sige, halimbawa, yung business mo naka-imbento ng isang computer software or computer system, 'di ba? Tapos, syempre, ikaw ang magki-claim nun na ikaw ang may-ari. Ipapapatent mo yun, yung invention na yun. Sabi dito, may patent. Diba? Ipapapangalan mo sa'yo. Nakatunayan na ikaw ang nakagawa nun. Tapos, di ba, dahil nakapangalan sa'yo, hindi pwedeng i-claim ng iba. Tapos, pwede mo pa yung ibenta, yung right doon ng paggamit ng system na yun. Okay? Oh, may physical substance pa yung software. Wala naman, di ba? Yung right doon sa software, wala naman. So, intangible asset. Ano pa? Halimbawa, gumawa ka ang business mo ay author ka ng libro. O, di ba? Ay, di ba doon sa libro, meron dong copyright. Right, karapatan doon sa ano. Kaya nga 'di ba, pwedeng kasuhan ng plagiarism or pwedeng kasuhan yung mga nagpapa-photocopy ng libro, lalo na yung buong libro kasi may karapatan ka doon, tapos ipapa-photocopy lang. Okay? So yung right na yun, pinagkakakitaan mo yun. Dahil siyempre nakakabenta ka ng libro at your name. Nakakatanggap ka ng royalty dyan, etc. etc. So intangible assets yun. Okay, ano pa? Kung gusto mo halimbawa magtayo ka ng Jollibee. Okay, o kaya 7-Eleven. Oh, by the way, hindi yun sponsor ha. So gusto mo tayo ka ng Jollibee tapos magtayo ka ng 7-Eleven. Hindi naman basta-basta makakapagtayo ka ng basta gagayahin mo lang yung pangalan. Bibili ka, ipa-franchise mo yun. Bibili ka ng right. Okay, babayaran mo yung right, yung karapatan na gamitin yung pangalan nila. Otherwise, kung basta dinuplicate mo lang yun, pwede ka makasuhan. Okay, kaya kung mapapansin mo, bago ka magtayo halimbawa ng McDonald's or Jollibee or 7-Eleven, di ba? Bibilin mo yung franchise o yung karapatan na gamitin yung pangalan nila. Pinagkakakitaan yun nung mga brand na yun. Okay? Kasi brand name nila yun eh. So gagamitin mo, babayaran mo. Ngayon, kung ikaw ang nagpapa-franchise, halimbawa, ipapagamit mo yung pangalan halimbawa ng ABC Business o gagamitin ng iba yung ABC Business mo kasi sikat na sikat. Therefore, sisingilin mo sila dahil gagamitin nila yung pangalan ng business mo eh. Di ba? Intangible assets ang tawag doon. Okay. So, malinaw ha? Pag sinabing current, anything na ina-expect nating ma-consume, ma-realize, mabenta, okay, within the normal operating cycle o kaya 1 year or less. Yun yung mga current asset. Anything that hindi nag-fall sa definition ng current asset, anong tawag? Non-current. At ano ito? Sa madaling salita, ito ay mga properties na ina-expect nating magamit for more than a year at syempre pagkakitaan sa paggamit nito. Katulad nga nito mga sinabi natin dito. Okay? Kakaintindihan ha? So let's now proceed. So tapos na tayo sa asset, malamang punta naman tayo kay liabilities o yung mga utang. Ayan. So ito, summary of comparison. Kaya kung mapapansin mo, di ba? Yan, tingnan mo na lang. Alin dyan yung mga current at saka non-current. Tsaka ipinaliwanag din dito, yung current asset daw, what is owned by the business and can easily be turned into cash. Yan. Kasi nga naman, di ba, yung lupa, yung building, yung mga office table, hindi mo naman mabebenta agad nga yan eh. Di ba? At saka hindi mo naman intention talagang ibenta yun. Ang intention mo, gamitin siya sa mahabang panahon na nagne-negosyo ka. Okay? And then under naman ng fixed asset, kung papapansin mo, can either be tangible daw or intangible. So naipaliwanag na natin yan. Di ba? So let's now proceed to current liabilities.
Oh, babalik ta rin lang natin. Kasi kung may current asset, may current liability. Kung ano ang characteristics ni current asset, basically, ganun din yung characteristics ni liabilities. It's just that, hindi na siya asset, hindi na siya property, kundi utang na siya. Okay, so ipaliwanag natin para mas maintindihan. Sabi dito, ganun din. Kung ang current asset ay ina-expect nating magamit for the normal operating cycle, ito naman, ina-expect nating isettle. Pag sinabing isettle, ina-expect nating mabayaran within the normal operating cycle of the business. Okay, sa normal operation daw niya, mabayaran natin. Okay, and also, katulad din ng current asset, primarily for the purpose of being traded. Yan so in short, related sa bentahan. Kaya nga trading eh. So kung ganun ang purpose, current liability siya. Okay? Or ine-expect daw natin na mabayaran siya within 12 months. Okay? After the balance sheet date. So ibig sabihin, kung ine-expect mo na next year mabayaran mo siya or less than a year, maisettle siya, current liabilities ang tawag sa kanya. Okay? And then also, pinaliwanag din dito na the entity does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date. Ito pang higher accounting definition na. Pero ang sinasabi niya lang dito, kasi negative no? Does not have an unconditional right. Ang ibig sabihin nun, okay, meron ka daw right, karapatan, okay, na with condition, okay, conditional right, na i-defer. Anong ibig sabihin i-defer? Huwag munang isettle, huwag munang bayaran yung liability for at least 12 months. Okay? Pero nasa yung conditional right. So, therefore, current liabilities yun. Okay? Yan. So, basically, pag sinabi natin current liabilities, to be settled within 1 year or less or within the normal operating cycle of the business. Yan. So, ganun kadali yung definition, malamang alam mo na kung ano yung mga non-current liabilities, di ba? O, ibig sabihin yun, mga utang na ina-expect nating mabayaran not only for 1 year, but for more than a year. Okay? Mga pangmatagalan, mga long-term na utang. But before that, of course, we have to look at the examples of current liabilities. Yan. So, tingnan nga natin itong mga current liabilities na ito. Ayan. Okay? So, isahin natin para mas maintindihan. Okay. Kanina, nakita mo yung word na accounts receivable. Okay. Receive kasi marireceive. Collectible. Ito naman, kabaliktaran. Nakikita mo yung word na payable. Okay. Ngayon, payable, ikaw naman ang magbabayad. Kasi doon sa accounts receivable, ikaw ang mangongolekta. Kaya asset mo yun. Kasi pag nakolekta mo, magiging pera yun. Ito, baliktad. Ikaw naman ang magbabayad ng payable o ng utang. Okay, kaya ang tawag ay payable. So kung halimbawa, 'di ba, ang negosyo mo ay sari-sari store. And then ako supplier, ako nagsusupply sa iyo ng mga paninda mo. Okay, ikaw nangutang ka sa akin. 'Di ba? Sabi mo sa akin, "Oy, babayaran ko yung babayaran mo sa akin yung paninda sa katapusan ng buwan." 'Di ba? So ano mangyayari? Meron kang accounts payable sa akin. Okay. Ako naman, meron akong accounts receivable sa iyo. So kung magkabaliktaran, 'di ba? Ako may kokolektahin ako sa iyo, asset ko 'yon. Ikaw naman may babayaran ka sa akin, payable mo naman 'yon. Liabilities mo 'yon. Obligation mo siya. 'Yun. So itong accounts payable in the normal operation of the business 'yan. Ngayon, kanina may nakita kang notes receivable. Ito naman, notes payable naman. So, yung pag may nakita kang word na notes, ibig sabihin merong proof or katunayan na nagsubmit siya ng promissory note supported by a promissory note. So, sa case natin kanina, 'di ba? Halimbawa sa school. Si school, syempre naniningil ng tuition dahil mag-e-exam na, yung mga estudyante hindi pa nakakabayad, 'di ba? So, ang ginawa ng estudyante, nagbigay ng promissory note kay school. Therefore, si school, merong notes receivable sa mga estudyante. May kokolektahin siya. Supported by promissory note. Ngayon, balik rin natin. Halimbawa, ikaw naman na business ang nangutang sa akin kay supplier. O, ganun din, may paninda din. Pero, ang kaibahan nito dun sa accounts payable, nagbigay ka sa akin ng promissory note. Nakalagay dun sa promissory note, you promise to pay me at the end of the month.
Nangangako ka, in writing ha, nangangako ka na babayaran mo ako sa katapusan ng buwan. So, anong tawag doon? Notes payable. Okay, basta may nakita kang word na payable, liability yan. Basta may nakita kang word na receivable, asset yun. Okay, ang tanong na lang, ano ba siya, current or non-current? So, alam mo naman ako anong ibig sabihin ng current assets at saka non-current assets. Ngayon, kapag mga current liabilities, so ina-expect natin na mabayaran yung utang within 1 year or less or within the normal operating cycle. O katulad nito, loans payable. Ibig sabihin ito, mga utang mo sa bangko. 'Di ba? Nangutang ka ng pera, babayaran mo 'yon. At dahil may nakakabit na word na short term, ibig sabihin current siya. Kasi short term lang short term period lang. Ibig sabihin 1 year or less. O, pwedeng mas maiksi sa 1 taon. Ayan, ano pa? Yung mga tinatawag na utilities payable. Ano ba ibig sabihin ng mga utilities? Normally, yan yung mga bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa telecommunication. Diba? Ay, di ba buwan-buwan naman yan? Oh. Yung, halimbawa, yung consumption mo ng kuryente ng January, tuwing kailan dumadating ang billing nun, di ba? Padadalan ka, February. Nabayaran mo na daw. Yun yung mga tinatawag na utilities payable. Okay? Next, unearned revenue. Wait lang sir. Akala ko ba liabilities pinag-uusapan natin? Bakit may revenue dyan? Okay. Bakit meron dyan nakalagay na revenue? Ang pinag-uusapan natin, liabilities. Okay. Sige, paliwanag natin. Ito, kabaliktaran ng accrued revenue or accrued income. Naalala mo dun sa accrued income, okay, nag-render na ng service, diba? Nag-repair na, pero hindi pa nababayaran. Okay, ito baliktad. Ikaw, halimbawa, nagpapaupa ka na lang yan, nagpapaupa ka. Tapos, ang ginawa sa iyo ng tenant nung uupa, binayaran kanya na ng advance payment for the whole year na. Pang isang buong taon na. Okay. Ang tanong, okay, kumita ka na ba dun? Okay. Pwede mong sabihin, sir, kumita na ako, hawak-hawak ko na yung pera. The answer is no. Okay? Yun ay unearned pa. Hindi mo pa na-earn. Kasi bakit? Okay, sabi dito, money collected but not yet rendered. Ano ibig sabihin nun? Nagbayad si tenant sa'yo, pero meron kang utang sa kanya. Okay, anong utang mo sa kanya? Paupahin siya. Okay, ipagamit sa kanya yung space. Kaya nga unearned revenue. So kung halimbawa, nag-start siya ng January to December, di ba? Binayaran niya ng isang buong taon. Okay. Nung January 1, nagbayad siya in advance for the whole year. Hindi pa niya nagagamit yung renta. Therefore, ikaw na negosyante, ikaw na business, meron kang utang sa kanya. At ano yung utang mo sa kanya? Paupahin siya, ipagamit sa kanya yung space. So, halimbawa, ganun ulit, 10,000 ang binayad sa'yo monthly. So, times 12, so 120,000. Yung January, nagamit na niya. Isang buong buwan ng January. Okay. Magkano lang ang utang mo sa kanya? Okay. So 120,000. So mabawasan ng 10,000. 110,000 na lang na value. Pero hindi yun ibabalik mo sa kanya yung pera ha. Yung value nung pag-upa which is 10,000 a month. So again, ang utang mo sa kanya ay paupahin siya for the next months from February to December. And then, yung nagamit niya na space ng January, okay, yun yung portion na kinita mo na talaga. Kasi syempre, nagamit na niya eh. So, meron at least may 10,000 ka nang kinita. Pero may utang ka pa rin sa kanya. At anong utang mo sa kanya? Hindi pera ha, kundi ipagamit sa kanya yung space for the next 11 months. Yan. Okay ha. Kaya wag malilito ha. Hindi porket revenue ang nakalagay. Sasabi mo, sir, hindi yan utang kasi revenue yan eh. Kaya nga may nakalagay na unearned. Kumbaga, hawak mo na, nasa sayo na ang pera, hindi mo papasabing sayo. Bakit? May utang ka pa sa kanya eh. Di ba? Ipagamit yung space kung nagpapaupa ka. Yan. Okay. Ano ba? Itong mga accrued liabilities. So, obviously naman may nakalagay liabilities, di ba? Pero itong mga accrued liabilities, ito yung mga gastos na na-consume mo na ba, nagamit mo na siya, pero hindi mo pa siya binabayaran. Di ba? Parang accrued income. Nakapag-render ka na ng service, hindi ka pa rin nababayaran. So, ito namang accrued liabilities, ganun din. Wala pang perang involved. Pero,
gumamit ka na ng mga example, gumamit ka ng kuryente, tubig. Okay. Pero hindi mo pa siya nababayaran. Pero may expenses ka na doon, tama ba? May gastos ka na doon. Kasi nagamit mo na yung kuryente, nagamit mo na yung tubig. So may expenses ka na doon, babayaran mo na lang. Okay? So ang tawag doon, accrued liabilities. Okay, nagamit mo na, gastos na siya, hindi mo pa nga lang nababayaran. Kaya liability ang tawag sa kanya. Okay? So I hope malinaw yan ha. Recap tayo. Sa asset, merong current asset, may non-current asset. Sa liabilities, may current liabilities at saka may non-current liabilities. So yung susunod natin is magbibigay tayo ng examples ng mga non-current liabilities naman. So katulad nung sinabi natin, pag sinabi nating non-current liabilities, ito yung mga utang na ine-expect nating mabayaran or pwedeng mabayaran more than 1 year. Kaya tumatagal daw yung utang ng mas mahaba sa isang taon. Pwedeng next year, pwedeng next 10 years, etc. etc. Okay? So, ano ang mga example nito? Mga non-current liabilities. Katulad nito yung tinatawag na mortgage payable. Okay. Normally yan, pag nakakita ka ng word ng mortgage, ibig sabihin, ang classic example nito, halimbawa, nangutang ka sa isang bangko, tapos meron kang collateral. Sabihin may nakasanla. 'Di ba? Ang normaling isinasanla ay yung mga real property katulad halimbawa ng lupa. 'Di ba? Nangutang ka sa bangko, paano makakasigurado si bangko na babayaran mo siya? 'Di ba? So may collateral na nakalagay, may isasanla ka yung lupa. Para kapag hindi ka nakabayad, di nasa kanila yung lupa, 'di ba? Yan. O kaya kung bahay at lupa yan, house and lot yan, di ba? Yun yung mga sinasabing mortgage payable. At normally, kapag nagko-collateral ng ganun, long term yun. Kaya yung collateral fixed asset, pang matagalan talaga siya. Okay? Ito namang bonds payable, okay, paano natin ito ipapaliwanag sa madaling paraan? Yung mga korporasyon, di ba? Aside sa nangunguha sila ng mga investors, 'di ba? Pag nanguha sila ng investor, ibig sabihin maraming nag-iinvest sa business nila, maraming namumuhunan. So lumalaki ang kapital ng business. Pero 'yun, babayaran nila sa pamamagitan ng dividend o yung dividendo. Sir, ano nga po ibig sabihin ng dividend? Pag kumita ang negosyo, may hati or bibigyan mo ng hati ng share, okay, share of payment, share sa income, yung mga investor ko, 'di ba? So babayaran mo sila. Ngayon, may isang way kung paanong kung gustong palaguin ng isang korporasyon ang kanilang business, pwedeng hindi sila maghanap ng mga investors. Pwede rin silang mangutang. Katulad nga din mo sinabi natin, asset equals liability plus equity. So, ayaw kumuha sa sariling bulsa o sa sariling pera ng mga investor, anong gagawin? Uutang. Okay? So, pwedeng umutang halimbawa ay sa mga tao. Yeah, padadaanin muna sa bangko. So, yung mga tao, yung mga magpapautang o kaya mangungutang sa ibang korporasyon. Uh, ang tawag doon, bonds payable kasi nagkakaroon kayo ng bond. Okay, may katunayan na ikaw may utang ka sa tao or kung sa anumang korporasyon yan or sa anumang negosyo na normally pang matagalan. Okay? Normally 5 to 10 years ang time kapag mga bonds payable. Diba? Parang may bond, isipin mo. Okay, kasi yan malakihan. Okay? Tsaka pag nagbabayad ka dyan, hindi lang basta yung inutang mo, may kasamang interest. Yun yung sinasabing bonds payable. Okay, and then of course, pag nangutang ka sa bangko tapos nakalagay long term, ibig sabihin more than a year. O therefore, non-current liabilities yun. Normally naman, itong tatlong ito lang yung mga classic example lang. Excuse me, non-current liabilities. Okay, the rest, current na. For basic accounting purposes, ha. Okay, so we have current asset, non-current asset, current liabilities, non-current liabilities. Of course, yung equity, wala yung current or non-current. Okay, just equity. Okay, kasi nga, ang equity ay ano nga daw? Residual or tira. Yan. So, pansinin mo itong summary of comparison natin. Diba? Dito sa left side, we have yung mga examples ng current liabilities at saka non-current liabilities. And then dito naman sa right side, diba? Yan, pinapakita kung ano ang liabilities.
Tingnan natin ha, mag-annotate tayo. Ayan o, current liabilities. Ito mga long-term or non-current liabilities. Diba? Mga example, mga classic example. Okay? Yan. Ito, income tax payable, diba? Tuwing kailan ba tayo nagbabayad ng buwis? Quarterly, monthly, annually, diba? Yearly. Ibig sabihin, current liability siya. Okay? I hope malinaw yun, ha? Next. Ayan. Another explanation of current and non-current liabilities. Para mas maintindihan natin. Okay? At saka current assets and non-current assets. So, you can browse this one. Na-explain na naman natin siya. Yan. And then, let's now go to, okay, the capital o yung tinatawag nating equity. So, sa madaling salita, ito nga ay capital o sariling bulsa ng mga businesses. Okay, ngayon, ang tanong kasi dyan, paano ba nagbabago ang kapital? Okay, paano lumalaki ang kapital? Namuhunan ka ngayon, January 1, 100,000. Paano siya magbabago at the end of the year? Halimbawa, December 31. So from January 1 to December 31, paano siya magbabago? Paano siya lalaki? Paano siya liliit? Pero basically, kung negosyante tayo, ang aim natin, paano siya lalaki? Okay? So paano nga ba siya nadadagdagan? Okay? So number one, kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na additional investment, ibig sabihin nagdagdag tayo ng kapital, namuhunan tayo. Either ang idinagdag natin sa negosyo ay pera or kung hindi naman pera, property. Halimbawa, ang puhunan natin noong January 1, 100,000. And then, bandang June, nagdagdag ka ng panibagong kapital ng 100,000. So, 200,000 na, di ba? Yun yung tinatawag na additional investment. Kaya, it increases the capital. Ngayon, kung halimbawa, hindi naman pera ang ilalagay mo doon sa business, ang idadagdag mong kapital, halimbawa, dinagdag mo property. So, instead of bumili ka halimbawa ng company vehicle, ang ginawa mo, yung sarili mong sasakyan, i-donate na doon sa business. Therefore, kung dinonate na sa business, nakapangalan na sa business. Di ba? So, nadagdagan pa rin ang kapital mo. Not in the form of cash, but in the form of property. So, nagkaroon ng company vehicle yung business. So, panibagong asset na naman yun. Ang tawag doon, additional investment. Okay? And then, of course, aside sa nadadagdagan ng kapital because of the additional investment, yung tinatawag nating tubo o yung net income. Diba? Tubo, ibig sabihin, yung ating napagbentahan minus lahat ng nagastos, yung natira, yun yung tubo natin, yung net income. Siyempre, pag kumikita yung business, tumutubo siya, nag-i-increase ang kapital. Okay, so ito pala yung dalawang way para ang ating kapital ay mag-increase o lumaki. Ngayon, syempre, meron ding dalawang way para naman siya mabawasan. So kung sa number 1, nagdadagdag tayo ng kapital, dito sa number 3, nagbabawas. Okay, yung tinatawag na withdrawal, nag-withdraw, di ba? Or drawing, nakita mo, drawing of assets. Ang ibig sabihin ng withdrawal or drawing of assets, either yung may-ari ng negosyo, okay, nag-withdraw siya ng pera, or kung hindi man pera, other property other than pera, other than cash. 'Di ba? So halimbawa, again, nung January 1, namuhunan ng 100,000. Tapos, kalagitnaan ng taon, nag-withdraw ng 50,000. Okay, so from 100,000, nabawasan ng 50,000, nag-withdraw. Okay, so naging 50,000 na lang. Kaya it decreases the capital. Nabawasan yung capital mo. Ngayon, pwede bang ang i-withdraw ay hindi capital? Hindi ang i-withdraw hindi pera. Pwede bang i-withdraw ay kahit hindi pera? Halimbawa, yung computer, withdraw na, ginamit na for personal use. So ibig sabihin na wala yung computer ng business, nagamit na for personal use. Ibig sabihin nabawasan yung capital natin kasi nawala yung computer. May value yung computer. Halimbawa, yung computer 20,000. So, kinuha na, withdraw na, inalis na doon sa negosyo. So, nabawasan siya ng 20,000. It decreases the capital. Di ba? And then, of course, isa sa mga way para siya ay mabawasan din, di pag nalugi. Kabaliktaran ni number 2. So, kung ito sa number 2 ay tubo, sa number 4 naman ay lugi. So, yan naman ay nakakabawas sa capital. Kung nalugi siya at the end of the year, di bawas yun sa
capital ng negosyo. Okay? Kaya sabi dito, kung mapapansin mo dito sa illustration, di ba? Oh. Yung owner's investment, di ba? Nagdagdag doon ng capital. Okay. Tapos nag-withdraw din naman, tawag doon net investment. Di ba? Dinagdag mo, tapos binawas mo. Pag may natira, tawag doon net investment. Okay? Tapos, itong revenue, yung benta, bawasan mo ng expenses, either ang magiging result ay net income or net loss. Tuwing kailan nagkakaroon ng tubo, di ibig sabihin kapag yung benta mo, mas malaki sa gastos mo. Kung ang benta mo ay 100,000, ang gastos mo ay 50,000, may net income ka na 50,000. Pero kung halimbawa, ang benta mo ay 100,000, pero ang gastos mo naman ay 150, lampas, 'di ba? Kaysa sa pinagbentahan mo, malulugi ka ng 50,000. At yung luging 'yon, babawas 'yun sa capital. Pero kapag tumubo ka naman, dadagdag sa capital for basic accounting purposes. Okay? I hope malinaw 'yan ha. Yung effect niya. Okay, so yun pala yung role ng revenue at saka expenses. Okay. So, syempre ito, na-explain na natin. So, for your reference na lang yung mga nakalagay dyan. Na-explain na natin yan kanina. And then, ganun din, ang revenue at saka expenses, na-explain na rin natin. Ito naman, mga example ng revenue. So, basically, kahit ano naman pwedeng maging klase ng revenue, depende sa klase ng business mo eh. So kung halimbawa, nagre-render ka ng business, nagre-render ka ng service, o halimbawa ay parlor, o di ang service mo ay nagugupit, nagkukulot, nagre-reband, etc. Yun ang pinagkakakitaan mo, service yun. O service income ang tawag. O kung may mga sideline ka na pinagkakakitaan mo, ang tawag doon other revenue or other income. Okay, and then of course, yung mga expenses, as long as may mga palabas na pera or anumang resources na lumalabas sa business mo, okay, basically gastos ang tawag doon. Kasi nakakabawas siya. Okay, sa tubo. Yan. So to sum it up, yan, pakita nga natin. Oops, lang. Tayo. Yan, di ba? Yung description natin, asset equals liability plus equity, di ba? Ito, nagbigay lang ng example ng mga assets. Yan ay pinagsama-sama na katulad ni cash, current yan. Inventory, current. Receivable, current. Prepaid expenses, current. Pero si equipment, non-current na yan kasi nagagamit natin siya for more than a year. Tapos ito naman, mga liabilities din, ganun din. Di ba? Either current or non-current liabilities. And then sa equity, pinakita niya kung, di ba, paano nababawasan at saka nadadagdagan. Sabi nga natin, kailan nadadagdagan? Pag may additional investment at saka kapag may tubo yung negosyo. Okay? Kailan naman nababawasan? Kapag nag-withdraw daw yung sa business, nag-withdraw, either cash or other properties, or nalugi. Yan. Okay? Yun, no? Yan, ito yung ating mga i-acknowledge lang natin yung ating mga source. Para din sa mga photos, we acknowledge the Google kasi doon natin siya nakita. Okay? So, yun lang and I hope marami kayong natutunan dito sa lecture natin about the accounting equation at saka yung ating mga accounting elements. Okay, so kasunod na natin ang i-discuss natin dito, yung iba't ibang klase naman ng financial statements. Pero sa portion na yon, hindi pa tayo gagawa ng financial statements. Ang aalamin natin doon, anong purpose kung bakit natin yung ginagawa, para saan yung financial statements na yon. Okay, tsaka ipapakita din natin yung itsura or yung example. Kasi at the end of the semester, kailangan marunong tayong gumawa ng financial statements. Okay, so thank you very much and I hope you learned something.